Pangalawa, in Jesus' hands, little becomes much. Sa kamay ng Diyos, ang kahit anong bagay na parang maliit ay dumadami, tumitibay, lumalakas, bumubuti ang kalagayan. Sabi sa John 6:8-9, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad, ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao? Sa talata ay may isang bata na may 5 maliit na tinapay at 2 isda. Now, I'm sure sa dami ng 15,000 na tao, may iba pang nakapagbaon ng mas masarap o mas maraming pagkain. Pero ang batang ito naging bayani ng kwento. Hindi dahil sa laki o ganda ng baon niya, kundi dahil ibinigay niya ito sa Panginoong Yesus. Kaya nga, wala ito sa dami o konti ng kaya mong ibigay. Ang point ay tapat ka ba na ipagkatiwala mo ang kung anong meron ka sa Diyos? Huwag mo sabihin, ay konti pa lang ang kaalaman ko, saka na ako maglilingkod kasi kailangan magaling na ako sa Bible bago maging leader. Hindi, ibigay mo na ngayon kung ano ang meron ka at saka iyan palalaguin ng Diyos. At makikita mo na gagaling ka at dadami ang iyong kaalaman. Ganon ang ginawa ng bata. Ibigan, imaginein mo ito. Paano kung lahat ng meron ka, lahat ng ari-arian, oras, talento, ibigay mo rin sa Diyos at sabihin mo, Lord, lahat ng ito ay sa iyo na. Wala na akong pagmamay-ari. Kaya kapag dumating ang demonyo at sinabing, kukunin ko lahat ng meron ka, nako, hindi ka maapektuhan. Kasi sasabihin mo, nakangiti ka pa. Sige, kunin mo, dahil hindi ko naman pagmamay-ari yan. Lahat yan kay Lord. O pag sinabi ni Satan, kukunin ko ang karapatan mo, kukunin ko pride mo, trabaho mo, o ang pinakamagaling na inaasahan mong tao, ano sasabihin mo? Wag po, maawa kayo. Kaya kaibigan, ibigay mo sa Diyos ang lahat ng meron ka para walang kapit sa iyo, demonyo. Nakangiti ka pa, sasabihin mo sa kanya, sige kunin mo, sa Diyos yan hindi sa akin yan. O kaya kapag sinubukan ka ng demonyo at sinabing, sundin mo ako, bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Naku, hindi ka kakagat. Kasi pwede mong sabihin, hindi na kailangan. Ang ama ko ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ko, ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian. Ibigan, handa ka na bang isuko ang lahat sa Diyos? Tandaan mo, yung batang lalaki, hindi siya nagduda, hindi siya nagtipid, hindi niya sinabi, Panginoong Yesus, isang isda lang at 2 tinapay ang ibibigay ko dahil kailangan ko rin ng para sa sarili ko. Hindi, binigay niya lahat. Kaya tanong ko, kaya mo bang sabihin, all to Jesus, I surrender. Tandaan mo ito, ginagamit ng Diyos ang binibigay mo sa Kanya. Pansinin mo, hindi ko sinabing ginagamit ng Diyos ang meron ka. Hindi. Ang sabi ko, ginagamit niya kung ano ang binibigay mo sa Kanya. Malaking pagkakaiba yon. Hindi mo makikita ang himala hanggat hindi mo inaabot sa Diyos ang meron ka. Kasi pwedeng meron kang talento, pero kung hindi mo to bibigay kay Lord, masasayang lang ito. Pwedeng meron kang oras, resources, experiences, pero pag hindi mo to binigay sa Diyos, hindi niya ito gagamitin. Sabi sa Biblia, kinuha ng Panginoon ng 5 tinapay at 2 isda, pinagpala niya ang pagkain, pinagpira-piraso ang mga tinapay at patuloy niyang ibinigay ito sa mga disipulo para ipamahagi sa mga tao. Ang galing, di ba? Hindi natin alam kung paano ang eksaktong nangyari, pero bawat putol ni Jesus sa tinapay, may natitira pa rin. Paulit-ulit niyang ginagawa ito. Pinaparami ang pagkain. Pagkaputol niya, pagkabigay niya, meron ulit. Puputulin niya ulit, bibigay niya, meron ulit. Kaya nga, uulitin ko rin sasabihin sa'yo, magagamit lang ng Diyos ang ibibigay mo sa Kanya. Hindi kailangan ng marami. Kahit pananampalatayang kasing liit ng buto ng mustasa, pwedeng magresulta ng mga dakila, supernatural at kamanghamanghang bagay. Pero kailangan nating ibigay ang kung anong meron tayo sa Kanya. Now, ano ang handa mong ibigay sa Diyos ngayon? Kaibigan, imagine mo ito. Paano kaya ang kwento na ito kung hindi ibinigay ang 5 tinapay at 2 isda? Simple lang.
walang mangyayaring himala. Siguro magugutom ang libo-libong tao at wala tayong mababasang kwento ng kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos. Tandaan mo ito, madalas ang himala ay nakasalalay sa ating willingness na ibigay ang meron tayo sa Panginoong Yesus. Now, imaginein mo sarili mong buhay. 10 years from now or 20 years from now, saan ka mas malulungkot? Yung mga bagay na ginawa mo para sa Diyos, kahit hindi perpekto, o yung mga pagkakataon na hindi ka kumilos o hindi mo sinunod ang Diyos. Alam mo, mas madalas pinagsisisihan natin yung mga bagay na hindi natin ginawa. Lalo na kapag may pagkakataon tayong sumunod kay Lord pero hindi naman tayo kumilos. Kaya nga, simulan mo nang ibigay ang buhay mo sa Diyos ngayon. Huwag mo nang hintayin pa ang tamang oras o ang tamang kondisyon dahil lahat ng binibigay mo sa Diyos, ibinabalik niya ng mas higit. Ang ibig sabihin, kapag nagbibigay tayo, kapag naglalakad tayo sa pananampalataya, laging pinapalago ng Diyos ang mga bagay na binibigay natin sa Kanya. Naalala ko na ako mismo ay takot na takot ako magturo at tumayo sa stage kasi konti lang naman talaga ang alam ko at bago lang akong Kristiyano. Pero nung sinabi ng aking D-group leader na magturo ako sa training class, ay alam ko na sinasabi ng Diyos sa akin na ipagkatiwala ko yung maliit kong nalalaman at siyang bahalang magpalago nito. Habang ako'y nagtuturo, ay sa tulong ng Diyos na sa aking pagtuturo ay ako na mismo ang natututo. Ako mismo ang nadadagdagan ng kaalaman at lumalalim sa pagkakilala sa Diyos. At kung babalikan ko yung binigay ko na maliit sa Diyos noon, nako, di ko na siya maikukumpara sa kasalukuyang kalagayan ko ngayon. Kaibigan, ang Diyos ay hindi pumapalya. Kahit maliit na bagay, kaya niyang palakihin at gawing sapat para sa mga pangangailangan natin at ng ibang tao. Ano man ang ibigay mo, laging ibabalik ng Diyos ng higit pa. May kwento sa Mark chapter 10 tungkol sa isang mayamang binata na lumapit sa Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, ang galing, nagagawa mo halos lahat ng utos ng Diyos. Pero may kulang pa. Ibigay mong lahat ng ari-arian mo sa mga mahihirap. Alam mo, hindi niya kinaya. Umalis siyang malungkot kasi hindi niya kayang bitawan ang mga bagay na meron siya. Hindi niya kayang magtiwala sa Diyos. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon ay kaya ba nating ibigay sa Diyos ang mga bagay na pinanghahawakan natin at magtiwala na ibabalik niya ito na mas higit? Hindi ibig sabihin na i-give up mo na ang negosyo o trabaho mo. Ano ang point? Ang point ay kaya mo ba na siya ang maging priority at sentro sa lahat ng area ng buhay mo? Ipagkakatiwala mo na ba ang buong buhay mo sa Kanya na hindi nagawa ng mayaman na lalaki? Ibigan, in Jesus' hands, little becomes much. Halimbawa sa Matthew 19:28-31, si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita ang hindi makakatanggap ng 100 ulit. Ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig. At sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna. So yung 100 ulit na sinasabi dito ay hindi literal na tipong mabibigyan ka ng 100 nanay o 100 kapatid. Hindi ganun yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Sinasabi niya na kung ano man ang i-give up mo para sa Kanya, sobra-sobra niyang ibabalik. Pero hindi palaging material na bagay. Pwedeng sa spiritual na aspeto siya magbabalik. Bakit ganon? Kasi may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa material na bagay. Pwede nga ang 100 ulit natin ay ang kagalakan sa banal na spirito. Meron kang kapayapaan at kaligayahan. Ibig sabihin, meron kang satisfaction, joy at peace
Dahil malapit ka sa Diyos at alam mong mahal ka niya, magkakaroon ka din ng contentment. Kapag kontento ka sa kung anong meron ka, hindi mo na hinahanap yung wala sa'yo, meron kang sobra-sobra sa buhay. Walang material na bagay na wala ka ang magbibigay ng kalungkutan sa'yo. Tapos ang blessing ay pwede ang pagkilos ng Diyos sa ibang tao para abutin ka at tulungan ka sa paraan na hindi mo inaasahan. Minsan binabalik din ng Diyos sa buhay na ito yung mga bagay na nawala sa atin. Gaya ng nangyari kay Job na mas pinarami pa ang yaman niya pagkatapos ng pagsubok. Kaya anong lesson dito? Hindi kailanman magiging may utang ang Diyos sa atin. Ulitin ko, hindi kailanman magkakaroon ng utang ang Diyos sa atin. Kahit gaano kalaki ang binibigay natin sa Kanya, mas higit pa siya magbabalik sa atin. Hindi pwedeng siya ang Diyos tapos siya pa ang may utang sa atin. Dahil malaki ang binigay mo sa Kanya. Nako, hindi pwede yon. Kaya nga, amazing, di ba? May nagsabi, God's will done in God's way will not lack God's support. Na-realize ko tuloy, hindi ka naman talaga nagsasakripisyo kapag sumusunod ka sa Panginoong Yesus. Yes, tinatawag tayong itakwil ang sarili o i-deny ang sarili at buhatin ang ating krus. Tinatawag tayong itakwil ang buhay upang masumpungan ito. At totoo, minsan nakakaranas tayo ng pansamantalang kahirapan. Pero sa totoo lang, walang sino man ang talagang nagsasakripisyo para sa Diyos. Bakit? Kasi lagi tayong binibigyan ng higit pa sa anumang isinuko natin sa Kanya. Isipin mo ito, kung ang kapalit ng sinusuko mo ay mas higit pa sa binigay mo, masasabi mo bang nag-sacrifice ka? Parang hindi. Ako sabi ko, Lord, sino ako para pansinin mo? Ang dami kong ginawang kasalanan pero pinagpala mo ako. Yung mga binigay ko sa'yo, hindi sacrifice. Kasi ikaw din ang nagbigay ng pambigay ko sa'yo. Yung paglilingkod ko sa'yo, hindi rin ito sacrifice. Kasi privilege ito na makapaglingkod sa'yo. Ako pa ang binigyan mo ng favor. At ang resulta pa, ako din ang unang napapagpala at nakikinabang. Kaibigan, may mga bagay ka bang inaantay mula sa Diyos? Baka naman inaantay ka din niya na kumilos ka muna at ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay, oras at talento. May nagsabi, Christ will never do for us what He longs to do through us. Alam mo, ang maganda sa kwento, habang nandun ang Panginoong Yesus, siya ang gumawa ng himala, hindi siya ang direktang nagpakain sa mga tao. Sino nagpakain? Yung mga disipulo. Tulad ng mga disipulo, meron tayong bahagi sa gawain ng Diyos sa pagkonekta sa iba, sa pagbibigay at pagtulong sa mga nangangailangan. Kung babasahin natin yung verse 41 at 42, sabi doon, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga disipulo para ipamahagi sa mga tao. Hinati rin niya ang 2 isda at ibinigay sa lahat. Lahat ay kumain at nabusog. Isipin mo ito, kung hindi nag-abot ng pagkain ang mga alagad, magugutom ang 5,000 tao. Tulad nila, meron tayong parte sa pagtulong at pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa iba. Lahat tayo ay may mga papel sa pagpapala ng mga tao, mga pamilya at sa ating komunidad sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin. Biniyayaan tayo ni Jesus hindi lang para sa sarili nating kapakinabangan, kundi para maipasa natin ang blessing niya sa iba. Tayo ang ginagamit ng Diyos para maiparating ang mga himala niya sa ibang tao. Sabi ng kapatid ng Panginoong Yesus na si James, anong silbi ng pananampalataya kung walang gawa? Halimbawa, kung ang isang kapatid ay walang damit o pagkain at sinabi mo lang, ingat ka, sana mabusog ka, pero wala kang ginawa para sa pangangailangan nila. Anong silbi nun? Ganon din ang pananampalataya. Kung walang gawa, patay ito. The important thing is not the size of your faith, it is the one behind your faith, God Himself. Kaya tanong ko sa iyo, paano mo ginagamit ang iyong pananampalataya para maglingkod sa iba? Naipakita mo ba ang biyaya ni Jesus sa pamamagitan ng pagkilos at pagtulong sa mga nangangailangan sa paligid mo?